Ano pong ibig sabihin, ano pong implikasyon ng desisyon ng Korte Suprema? Ibig sabihin po ba, Justice, pwede nang i-manhunt o hulihin ng mga otoridad si Senator De La Rosa? Sa palagay ko po, sa ngayon, pwede na siyang arestuhin. Ngunit ang Korte Suprema hindi pa nagdeside ng main issue kung yung ICC warrant ay sapat na upang siya ay ipadala sa Hague o kailangan pa iharap sa isang korte sa Pilipinas. Medyo sa palagay ko dapat hintayin muna yung desisyon sa petition mismo upang maklaro kung talagang wala nang hadlang sa pagpadala sa kanya sa Hague. Yun po ang hintayin natin dahil hindi pa nakadesisyon ng Korte Suprema sa petition mismo. Dinesisyonan muna yung temporary restraining order. Apo, So, ibig sabihin pwede na siyang arestuhin. Opo. Ngunit sa narinig ko, ang pamahalaan ay hintayin pa rin yung main decision. Huwag lang siyang lumabas sa bansa. Okay, so just to be clear, himayin natin yung opinion ninyo, Justice. Ano po? Ang sinasabi ninyo ay pwede, sa palagay ninyo ay pwede siyang arestuhin, pero sa palagay ninyo hindi pa siya pwedeng dalhin sa The Hague. So pwede siyang physically i-accost, i-detain, pero not to travel to The Hague kagaya ng ginawa nila kay dating Pangulong Duterte. Opo, pwede na siyang i-detain kung makita siya dito sa Pilipinas. Ngunit pag papadala sa Hague, dapat hintayin muna yung main decision ng Korte Suprema. Opo, so kung pwede na po siyang arestuhin o i-detain, Justice, is he therefore a fugitive from the eyes of the law? Palagay ko po hindi pa dahil nakapending pa yung issue ng efficiency o sufficiency ng international warrant for purposes of sending him out of the country. So that is still to be decided. Opo, Hindi ngayon, pa siya sige po. fugitive. Opo. Ngayon po, kayo ay retired naman na Justice. Ano po? Kumbaga, opinion nyo na lang naman po ito. Hindi naman po kayo kasali dun sa deliberasyon ng Korte Suprema. Kung kayo po ang tatanungin, kasi yun no ang nagiging debate, dun nagkakatalo at nag-aaway-away yung magkabilang kampo. Yung ICC warrant ba ay sufficient o sapat para arestuhin ang isang Pilipino at dalhin sa ICC? Kung kayo ang tatanungin, o hindi ganyan ang tama. Dapat talaga lokal. Kasi ang ini-insist ng kampo ni Bato, dito nyo kami i-try sa local court. Dapat ang mag-issue ng warrant, local court. Ano ho ba talaga, Justice? Paano kasi itong international warrant, hindi parang ordinaryong arrest warrant ito. Po. Dahil hindi lamang ito arestuhin kung hindi ipapadala sa ibang Dahig. bansa. Opo. Kaya itong international warrant, pagkaroon ng support ko, diskresyon ang pamahalaan na ipadala siya o hindi. Dahil nakalagay sa sariling batas natin na the Philippine authorities may decide to send him abroad instead of arresting him here. So yun po ang dapat mapaliwanag ng Korte Suprema. Hanggang hindi po yan napaliwanag, hindi po natin pwedeng masabing fugitive na. Opinion ko dyan Opo. ay ang pamahalaan natin ay mayroong discretion
to send a person under international warrant to The Hague. At i-combine ito sa article ng Statute of Rome na tayo ay nanatiling obligado sumunod sa mga utos ng ICC regarding crimes committed during the time we were still members. Palagay ko ang pamahalaan may poder na ipadala siya. Opo, opo. So, pag sinabi ninyong sa Statute of Rome, yung Rome Statute, ano po, hindi ho ba hindi na tayo miyembro nun, Justice? Opo, yung Statute of Rome kasi mayroong continuing obligation tayo to cooperate kahit na tumigil na tayo mag-membro, mayroong provision doon, Article 127, Paragraph 2, which says that withdrawal shall be without prejudice to the consideration of matters already under the consideration of the court at the time we withdraw. So ito pong drug war provision na ito, mga prosecution, ay already under consideration of the court nung nag-withdraw tayo. Opo. Ngayon doon naman po sa, di ba may findings po doon sa Senado, yung nangyari sa Senado, kung na-monitor po ninyo, Justice, ano po, may pananagutan po ba ang Senado, kung sino man yung sa Senado doon na nag-protective custody po kay Senator Bato, tapos hindi na po siya mahagilap. Ang sabi, lumabas lang daw. Ang sabi ng mga iba, hindi, tumakas yan. Oo. May pananagutan ba ang Senado doon sa isyong yun? O wala naman? Kasi hindi naman, ang posisyon nyo nga po, hindi naman siya fugitive at that point in time. Yung Senado naman yung protective custody nila, wala po sa batas yun dahil yung immunity ng isang senador limited lamang sa offenses with penalty of 6 years and below. Ngunit itong protective custody maaring ituring na tradisyon lamang at nasa pamahalaan natin na respetuhin ba o hindi itong tinatawag na protective custody. Opo. So, ibig sabihin, hindi yun batas ang ginawa nung Senado. Ano po, Justice? So, ngayong hindi na mahagilap si Senator Bato de la Rosa, may pananagutan ba yung liderato ng Senado o wala naman? Wala namang batas na ganon. Kaya, ngunit itong ating mga autoridades naman ay palagay ko ay respeto din yung Senado at pinapayagan lang siyang sigurong mag-attend ng hearing kung gusto niya. Opo. Ngayon, final. Justice, tanong. nandito si Doris Bigonya, gusto makisali po. Go part. Justice, gusto ko lang malaman, hindi po ba, this sense, medyo hindi magandang message sa ating mga kababayan na kapag ikaw ay nasa poder, you can get away with anything. Parang and total kakanlungin ka naman ng Senado eh. Samantalang ordinaryong tao, Diretsong kulong. rekta po, justice eh. So parang ang nag-aano mga tao, bakit ganon? Tungkol yan sa impeachment proceedings kasi ang requirement sa kasalukuyan ay physical presence. Kaya kailangan siyang humarap upang sumama doon sa proceedings sa impeachment. Ang pamahala naman ay hindi naman daw siya arestuin hanggang walang desisyon ng Supreme Court doon sa main petition niya. Opo, ito naman ang tanong ko last, Justice, ay political. Ano po, political ang nature ng tanong ko. So, sa palagay ninyo, Justice, tama po ang stance o current position ng gobyerno na antayin na natin kung ano man yung magiging pasya ng Korte Suprema bago natin arestuhin o kung ano man ang gawin natin, let's wait for the Supreme Court. Wait and see. Is that the more prudent stance for government, for the administration now? O hindi? I-execute nyo na yan. Wala nga TRO eh, wala nga SQA, di ba? Hindi ginrante. Ano mas maiging posisyon sa gobyerno, sa administration, Justice?
Palagay ko tama yung posisyon ng gobyerno na hintay na muna yung desisyon ng Supreme Court dahil wala kasing guidelines ngayon concerning itong mga international warrants which are different from our local warrants because it involves rendition, surrender to a foreign country. So wala pa tayong implementing rules and regulations. Unlike yung extradition, meron nang ginawa ang Supreme Court rules on extradition. Ngayon, siguro dapat gumawa ang Supreme Court rules regarding international warrants. Opo. Justice, maraming salamat po sa insights po ninyo. Mabuhay po kayo at maraming salamat po sa pag-accommodate sa Salamat din po. request namin. Ha? Thank you, Justice. Mag-ingat Thank po you. kayo lagi. Okay, magpakalakas po kayo. Kailangan pa kayo ng Pilipinas. Ha? Yan. Thank you. Maraming salamat. Retired Supreme Court Associate Justice Adolfo Ascuna ng Korte Suprema yung partner. Kaya hindi Yan ang- matatawa ng Kaya opinion ni nakakatakot. Justice. Alam mo na,